Magandang alas 12 kaya. Okay, so ayan. Para po sa ating closing prayer and benediction. Alas 12 Okay. So bilisan na lang natin. Ano yan? Ganda pa naman ang ating topic ngayon, no? Living for what matters. Ganda ng mga song natin kanina, talagang yung kapag-isip tayo ng talagang napakaganda. Parang yung isip natin dati na talagang mayroon kang pinagdadaanan. Pero yung mga song, at lalo-lalo na yung sa mga inawit natin kanina, grabe. Dahil sa biyaya ng Panginoon, talagang yung lahat ng mga problems natin, yung pamumuhay natin bilang sa mananampalataya, talagang pinatatag talaga. No? Kahit may mga pinagdadaanan. Living for what matters. So bago yan, tayo manag-lead na manalangin. Let's pray. Lord, thank you so much, Panginoon, sa mga oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na meron po kami. Maging sa yung mga salita namin po pagbubuli-bulayan sa oras na ito, Lord God, nawa kayo siyang patuloy na manguna. At ikaw na rin po patuloy na maggabay sa bawat isa sa amin. So we pray, Amen. Yan. Anong dahilan ba kung bakit tayo nabubuhay? Di ba? May mga dahilan, mga reason, kung bakit tayo narito. Tama? Pang-introduction ng natin pang 5 minutes. Ayan. So, sa bawat isa sa atin, na kung saan, samahan niyo po ako na alamin yung kahalagahan kung ano nga ba yung ating pipiliin na kung saan kung ito ba ay kung saan yung daan na nagbibigay sa atin ng katubasayan o yung mga daan na kung saan napakahantinig at maraming hadlang na nagbibigay sa atin ng discouragement. Living for what matters. Ang pamumuhay natin bilang isang mananampalataya at kung paano natin ito sinusubuhay. Sabi sa Acts chapter 20 verse 24, sabi ni Apostol Pablo, Datapuat hindi ko minamahal ang aking buhay, na wari sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Hesus na nagpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. So dito napakaliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo na kung saan yung buhay niya mismo, na kung saan sabi nga natin siya po ay pinakamataas na may katungkulan doon sa kanyang iniwan. Bagkos, inhalay niya yung buhay niya, iniwan niya yung kanyang pagkatao na dati ang kanyang ginagawa is to persecute the believers at sumunod doon sa mga plano o yung kagustuhan ng kanilang mga pinuno. Ngunit, ang sinunod ng Panginoon ng ating apostle is about the Lord Jesus Christ. Diba? So dito sabi niya, kahit yung buhay niya, hindi niya inaaring ganap, kundi magampanan niya lamang ang ating tungkulin, sabi niya. Then, sabi niya dito, God calls us for make Him our first priority. Yung buhay natin, dapat inuuna natin ang Panginoon. Kahit saan mang lugar, kahit saan mang aspeto ng buhay mo, dapat ang iniisip natin ay ang Panginoon. So, ito, ginawa ko itong outline nito, itong pinakano na to, ito hindi para sa inyo lamang, kundi para po sa amin. Sa amin. Pamilya. So sabi niya dito, in our place, when do choose God for everything else. Sabi niya sa lahat ng aspeto, dapat piliin natin ang Panginoon at ang hindi yung mundong tunay. Sabi niya dito, the importance of setting God first in our life. Yung mga kahalagahan kung bakit natin inuuna ang Panginoon. Unang-una dyan, sabi niya, a living God with every part of who we are, our heart, soul, and strength, required to choose Him above all other loves, pursue, and life. And this love is total commitment. Ano pangalawa? Una is commitment. Yung commitment po natin sa ating Panginoon, di ba? Kapag napakahirap mag-commit ng isang bagay, lalong-lalo na kapag hindi mo kayang gawin, hindi mo kayang tuparin. Ano? Sabi niya, loving God, yung pagmamahal natin sa Panginoon, dapat ibigay natin yung buong puso natin,
kaluluwa, pwede ba? Strength yung lakas na meron ka para unahin siya sa lahat ng iyong ginagawa. Minsan, karamihan, ito yung karamihan na nangyayari pag commitment na sa ating Panginoon, minsan, nalilihis na tayo ng lakas. Minsan, nagkakaroon na tayo ng tinatawag na barriers na kung saan na dapat sana tayo ay merong commitment sa Panginoon bagos inuuna natin yung mga bagay na kung saan hindi naman ukol dun sa layunin ni Lord. Aminado po tayo dyan. Then pangalawa, sabi niya, is our decision. Sabi niya dito, love is a matter of choice. Tama? Kung unahin mo si God, that is your choice. Pagpipili mo yan. Kaya mula sa nauna pa, nung panahon pa lang, binigyan ng kalayaan ng Panginoon ng tao na mamili. So, depende sa'yo kung paano piliin. Parang love life lang yan. Sabi nga, if you choose the right person, half your ministry is done. If you choose the wrong person, half your ministry is gone. Diba? So, parang love life lang. Kapag namili ka, dapat sigurado ka kung siya na ba talaga. Baka mamaya, iyak-iyak ka sa sulok. So, ibig sabihin, ang pinili mo, hindi pala. Hindi pala. Na kung saan yung pinili mo is hindi pala kalooban ni Lord. Nanguuna lang, Pastor, pinag-pray ko naman siya. Decision natin, di ba? Pinamumunahan natin yung mga decision ni Lord. Baka hindi pa pinanganak. The choice to serve and live for God is the deliberate decision. Sa lahat ng paglilingkod natin, lahat ng ating pamumuhay, ito ay ating desisyon. Pupunta ka sa church, it's your decision. Matulog ka sa bahay, decision mo yan. Hindi ka makapagbigay ng oras sa Panginoon, decision mo. Di ba? May pupuntahan ka, that is your decision. Pero ang tanong, yung mga decision ba natin is nakaakma doon sa plano ni Lord? Di ba? Minsan, yung mga decision ko, sabi nga niya ni Sayong, sabi niya, alam mo Pangga, yung decision mo minsan, palpak. Sakit man isipin, pero totoo. So, bakit? Kasi minsan, yung decision ko, dami mga lalaki kasi, ay hindi naman lahat siguro. Tama yata sinasabi ni Ma'am Ems. yung kasi yung mga iniisip ko minsan, ay ito, ganito ang gawin natin. Bago mamaya, pag nakakita ako ng maganda na plano, ay, ganito na lang pala. Wala kang isang decision dyan, sabi nila sa sarili. Mag-focus ka doon sa isa bago mo gawin niya naman yung isa. Sabi niya sa akin, mukha naman. Kaya nga siguro, gano'n yung decision ko sa buhay. Gano'n yung pag-isip ko. Kaya binigyan ako ng mayroong magkukonfront sa akin. Mas maganda. Diba? Lahat ng decision natin dapat akma doon sa layunin ni Lord. Pangatlo, ito yung danger. Diba? Binigyan tayo yung una-una, yung mga bagay na kung bakit natin pinapriority ang Panginoon. Yan yun, yung mga bagay yan, to commit and decision. Ito yung pinaka-danger sa lahat. Diba? A danger is prioritizing other things over God. Yung mga bagay na kung saan na nagiging sagabal, kung bakit nagiging kapahamakan, kumbaga, kung minsan kapahamakan, na kung bakit hindi natin napaprioritize ang Panginoon. Sabi niya, pursuing worldly success, wealth, or pleasure at the expense of our relationship with God ultimately leads to emptiness. Nakuha niyo po ba? Lahat ng bagay, di ba? Minsan, karamihan, nag-iisip tayo sa mga bagay na kung saan na nagbibigay lang sa atin ng kasayahan. Tama? Lahat ng bagay naman is nagbibigay sa atin ng kasayahan. Binigay naman ng Panginoon. Depende kung paano mo ito ihililit ng tama. Di ba? Sabi niya, pleasure and expense of our relationship with God. Minsan, di ba? Kaya kami dito kaya kami na kung saan nalulungkot kapag yung mga kasamahan natin, tayong lahat, ay nanghihina. Lalong-lalo na nagubumaling na sa mga hatak ng mundo at hindi na sa hatak ni Kristo.
Minsan nakikita natin, kapal ang iyong upuan, assisted. Wala. Nakakalungkot pero, deep inside, kapag mayroon namang oras na sa Panginoon, ibigay na natin yan para kay Lord. Yung relationship natin sa Panginoon, dapat laging meron. Dapat nandoon. Kasi kapag lagi natin ginagawa yon, hindi ako magsimba Sunday. Sunday, sunod, hindi na naman. Sunod, hanggang sa masanay, magiging habit mo na yon, na kung saan yung iyong spiritual life, okay? Hanggang sa mawala na ng ano yan, ng gana. Hanggang sa mawala na ng gana, hanggang sa tatamarin ka na, hanggang wala na. Wala na. Bakit? Wala nang gana sa pag-worship kayo. Ito yung pinaka-nakakatakot. Diba? Niligtas ng Panginoon ang bawat isa sa atin to serve God, not maging stagnant. Niligtas na tayo para gamitin niya sa lahat ng aspeto ng kanyang mga plano at sa lahat ng kanyang mga gawain. Depende kung paano mo yun gagawin. Emptiness. Diba? Napakahirap kapag wala tayong sapat na karunungan. Talagang manghihina tayo. Pangalawa, sabi niya, our identity and fulfillment should not be found in material possession. Ang lahat ng ating, lalo na tayong mga mananampalataya, tama na naman sa atin to. Lahat ng mananampalataya, dapat hindi lang tayo nakafocus sa material things, kundi doon sa spiritual things na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Colossians chapter 3, di ba? Set your affections on things above, not on things on the earth. But, meron ba doon? Ang lahat ng bagay, yung mga materials dito, binigay ng Panginoon yan for our enjoyment. Para sa ating, what? Para sa ating pamumuhay. Sabi ko nga kanina, hindi naman yan hadlang. Pero depende sa'yo kung paano mo ito ililid. Diba? Kung paano mo ito isa sa buhay. Magiging hadlang lang ito kapag natatamaan na ang pag-worship sa Panginoon dahil lang sa ating pagsariling kapakanan. Tama ba? So sabi niya, eternal achievement, true life is found in our relationship with God. Dapat nandoon ang tunay kagalakan na dapat nandoon ang Panginoon napakasentro sa lahat ng ating buhay. Diba? Sabi ko nga, ang lahat ng bagay may hangganan. Pero yung pagmamahal ng Panginoon, walang sawi ang ibinibigay sa atin. Ano lang dapat mong gawin? Bumalik ka kung ikaw nangihina at magpatuloy magpagamit sa ating Panginoon. Kaya mas masarap maglingkod ng talagang nandyan si Lord sa buhay natin. Na nakikita na yung relation natin sa Panginoon is mayroon. Walang hadlang. Diba? Mahirap kayo magmahal kapag maraming hadlang. Tama ba? Ang Panginoon walang hadlang na binigay yan sa'yo. Pagmamahal lang na binigay yan sa'yo. Buong buo yan. Ang gagawin mo lang tatanggapin mo. Minsan tinatanggihan pa. God deserve our undivided devotion. Ito yung deserve ng Panginoon. God called us to total devotion. Our heart, soul, and mind must be fully committed to Him, not divided by lesser priorities and distraction. Dapat sa lahat ng ginagawa natin, siya ang pinakasentro. Dahil doon tayo tinawag ng Diyos. Doon tayo kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundong ito. Kung bakit tayo binigyan ng pagkakataon na mag-enjoy sa world na to. Para saan? Para sa Panginoon. Hindi lang doon sa ginawa ng Panginoon. Diba? And then, our loyalty must be to God alone. Yan, minsan. Kaya lagi tayo nasasaktan. Diba? Kaya lagi tayo nasasaktan minsan. Kasi yung loyal natin, yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon is parang nangingibabaw yung pagiging matapat natin sa kapwa natin tao. Diba? Mas nangingibabaw. Bakit ko nasabi? Yung katapatan natin sa Panginoon, minsan nakuha lang ito kapag marami ng problema.
Napapakita lang ito kapag marami kang pinagdadaanan. Lord, faithful naman ako sa'yo. Bakit ganito? Diba? Sabi, our loyalty must be to God alone. Lahat ng bagay, lahat ng pagiging matapat, dapat sa ating Panginoon lang. Wala nang iba. Diba? Maging matapat din tayo sa ating kanya-kanyang mga asawa. Matapat tayo dyan, delikado rin kapag hindi. Ayan. The reward of choosing God over everything. Ito yun. Paul consider everything else as loss compared to knowing Christ when prioritized. So, ito yung pinaka-importante doon sa binasa natin kanina, na kung saan priority of talagang inuna ni Apostol Pablo ang Panginoon kaysa sa mga bagay na gusto niya. Hanggang sa magtitilan siya ng buhay, inuna niya talaga ang Panginoon. Kaya sa bawat isa sa atin, dapat ganun tayo. Minsan, sumasablay, pero kapag dumating yung time na pagkakataon na yan, na meron na talaga, unahin natin ang Panginoon. Diba? Unahin natin ang Panginoon. Para at least, sa lahat ng bagay, nakikita natin at masasabi mo na, inuuna ko ang Panginoon sa lahat ng aspeto ng aking gagawin. Kasi sa lahat ng bagay, pag inuuna mo siya, lahat ng bagay na nandyan, bonus na lang yan na ibibigay ni Lord sa'yo. Bonus na lang yan na ibibigay ni Lord sa'yo. Yung dati mong pinapangarap, tapos inuuna mo siya sa Panginoon, pinag-pray mo sa Panginoon, ibibigay at bibigay ang Panginoon para sa'yo. Kasi inuuna mo siya. Diba? So, hanggang dito lang siguro, yung ating short meditation, mahaba-haba pa to. Yung oras natin ay talagang hindi mapigilan niya. So, mamaya, antingin nyo sa akin, diction. No. So, itigil ko lang muna. Pag may pagkakataon na kung ibahagi ulit ito, idudugtong ko na lang para maging serious na lang. So, yan. Hanggang dito lang muna yung ating short meditation sa oras na ito. And let's pray. Maraming salamat, Ama, sa mga salita mo na patuloy po nag-remind sa bawat isa sa amin na kung saan sa pamagitan ng mga salita, natutunan po namin, Panginoon, kung paano kami mamuhay at kung kanino ba kami nabubuhay, Lord God. Lord, dalangin, Panginoon, ang bawat isa sa amin na yung mga salita ay patuloy na manahan sa bawat puso po namin upang ma-apply po namin ito sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng mga plano namin, Panginoon. Dadalhin po namin ito, Lord God, maging reminders para hindi po kami makamali at maging mas lalo pang maging mapusok sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. At ikaw na po patuloy na tinataas namin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.